Pag-uusapan po natin itong tinatawag natin na shape. Ano ba yung shape na yan? Eto, pag alam mo to, bihira kang magkakasakit. Tama? Okay. Ano ba yung shape na yan? Okay. So, healthy and successful people exert discipline on a daily basis. It is vital to every living being. It brings stability and structure into a person's life. Sabi nila, ang mga taong successful, sila yung mga taong pinakadisiplinado pagdating sa oras, pagdating sa pagkain. Tama ba or tama? 'Di ba? Kasi hindi ka pwede maging successful kung may sakit ka, 'di ba? So kailangan talaga healthy, pinaka-healthy yung mga taong successful, 'di ba? Okay? So isa lang ibig sabihin 'yan, no? So always remember, no? Your health is your first priority. Being healthy and wealthy is a daily habit. Ulitin ko guys, being healthy and wealthy is a daily habit. No, it's a daily habit. So hindi po pwede na everyday makakalimutan mo na alam mo yung unhealthy yung kinakain mo, 'di ba? Dapat everyday, no? And dapat priority natin yung health natin. Kung may mga bagay-bagay na nakaka-stress sa atin, mga pagkain na hindi maganda para sa atin, alam yon, 'di ba? Huwag na natin kainin, 'di ba? Alam yung mga pagkain na talagang nakakasira sa katawan natin, 'di ba? Junk foods, alam natin nakakasira, 'di ba? Kain pa rin ng kain, 'di ba? So uh, we need to know na kung nakakasira, dapat huwag madami. Dapat naaalagaan natin yung sarili natin, okay? So, ayos ba? So, I hope you are learning, guys, no? Diyan sa mga nasa live, so I hope magko-comment kayo diyan, no? If you are learning sa ganitong klaseng live, so I'm happy to see sa mga magko-comment kayo diyan. 'Di ba? Ito, alin ba maganda? Yung healthy ka tapos hindi ka wealthy, 'di ba? Or wealthy ka tapos hindi ka naman healthy. 'Di ba pwedeng mas sabay na lang healthy and wealthy? Tama? Sino ba gusto ng ganyan? Yung magiging healthy ka, magiging wealthy ka pa. Paki-comment naman dyan ng ako, pag gusto mo. Tama? So, sa sheep, okay, first is yung sleep. Bakit? Ang daming tao hindi nakakatulog ng maayos, no? So, at least 5 to 8 hours of deep sleep talaga, no? Helps our body to repair and reduce new cell. It gains energy, increasing blood supply to muscle, promoting growth and repair to tissues and bones, strengthen the immune system. Yung pagtulog, importante po yan. No? Nakakalungkot isipin, bakit? Kasi ang daming tao na yung tulog tinitipid. Yung iba naman hindi nakakatulog ng maayos. Bakit? Kasi nagtatrabaho, mga call center, mga guard, 'di ba? Mga nasa ospital nagtatrabaho sa gabi, 'di ba? So nakakalungkot isipin na alam mo 'yon, na pag ang tao laging kulang sa tulog, pagdating ng panahon, possible magkakasakit talaga. Ano yung possible na maging sakit ng isang tao? Leukemia, no? Cancer of the blood. Anong reason bakit ang tao merong sakit na ganyan? Kasi laging kulang sa tulog. Tama? Sabi nga nila, pag lagi kang kulang sa tulog, umiiksi ang buhay mo. Bakit? Hindi ka nakakapag-produce ng red blood cell. Yung immune system mo humihina. Tama? Hindi nakakapag-repair ang tissue mo at saka bones. 'Di ba? Nadadamage. Tama? So, importante po na nakakatulog tayo. At least 5 to 8 hours. Yung deep sleep po talaga, ha? Ano ibig sabihin ng deep sleep? Yung hindi napuputol yung pagtulog nyo. Dapat, as in talagang tulog na tulog ka. Yan yung point talaga na nakaka-repair talaga yung tissue at saka yung bones natin. Even yung cell natin. Diba? The next one is, ito yung tinatawag natin na water. Drink at least 8 to 10 glasses of water every day. Pag mainit, mas maganda, mas marami. Okay lang yun. Lack of water can cause dehydration. According to DOH, 90% of Filipino families are not aware of the importance of water in our body.
Water helps your body remove waste. Water aids in digestion. It regulates your body temperature. It helps with nutrients absorption. It improves blood oxygen circulation. So ang tubig napakahalaga po sa ating katawan. And imagine, our body, 80% of our body composed of water. Ngayon, pag kulang ka sa tubig, diba? Magkakasakit ang tao. Familiar kayo guys ng tinatawag natin na vertigo, diba? Ang cause niyan is kulang sa tubig. Tama? Bakit sumasakit ang ulo mo? Pag sumasakit ang ulo mo, isa lang ibig sabihin, dehydrated ka na. Uminom ka ng maraming water. 'Di ba? Kasi pag dehydrated ka na, yung tubig sa ulo mo, bumababa sa katawan mo, kaya sumasakit ang ulo natin. Tama? Familiar kayo, may namatay sa heat stroke. Bakit? Kulang sa tubig. May namamatay din sa dehydrate. 'Di ba? Lalo na pag yung nagsusuka, nagtatae, 'di ba? Pag nakulang sila sa tubig, mamamatay talaga ang tao. 'Di ba? So what's the point? Dapat alam natin, no? More water talaga tayo. Okay ba 'yon? And dapat clean water. 'Di ba? Okay, the next one is ito yung tinatawag natin na air. 'Di ba? Alam mo, yung hangin, ano yan, libre. Tama? Huwag nating hintayin na darating yung time kung hindi natin naalagaan yung katawan natin, di ba? Yung sa ospital, yung hangin, yung oxygen, may bayad, mahal po. Tama? So, at least, pag nasa city ka, dapat pumupunta ka sa lugar na mahangin, like sa beach, at saka sa forest, di ba? Sa mga maraming kahoy. Bakit? Kasi maraming negative ions. Kailangan yun ng lungs natin, kailangan ng katawan natin. Fresh air. Fresh air, di ba? So, I suggest, dapat sa bahay, dapat meron ka mga plants. Tama? Para mag-produce ng oxygen sa bahay, sa kwarto, di ba? Dapat meron kang plants. Tama? Importante po yan. Air pollution can cause both short and long-term effects on both health, and many people are concerned about pollution in the air that they breathe. Yung lungs natin, yung mga yung air, lalo na pag nasa city ka, napaka-polluted na. Pansinin niyo, 'di ba, magbiyahe ka. Umaga, pag uwi mo sa gabi, i-check mo yung ilong mo, nangingitim. Bakit? Kasi nga, pag nasa city ka, napaka-polluted na talaga. Tama? So, the best thing to do is dapat mag-cleansing tayo, maglinis talaga, okay? The next one is, ito yung tinatawag natin na proper nutrition, di ba? So, ayan, gulay, prutas. Importante po yan. A balanced diet is one that gives your body the nutrients it needed to function correctly to get the proper nutrients from diet. You should consume the majority calorie in fresh from vegetables, whole grains, and lean proteins. So, ibig sabihin, yung mga gulay at prutas, importante, no? Everyday sa buhay natin. Nakakalungkot lang isipin. Bakit? Kasi yung mga prutas at gulay natin ngayon, yung mga farmers natin gumagamit ng mga hard chemicals, mga synthetic, 'di ba? Insekto nga namamatay. Ang tao, hindi ka man mamamatay ngayon, pero parang unti-unti naman tayong pinapatay. 'Di ba? So I suggest sa mga nandito na, siyempre, nagugulay kayo, nagluluto kayo ng gulay, kumakain kayo ng prutas, I suggest bago nyo, bago nyo gulayin yung mga gulay, mga vegetable at saka prutas bago nyo kainin, isusok nyo muna siya at least 30 minutes sa water with salt. No, hugasan nyo muna, no? I-ano nyo muna, kumbaga para matanggal yung mga hard chemicals, 'di ba? The good thing here also in One Nature, kasi nga organic fertilizer tayo. Sana, no? Darating ang time, lahat ng farmers alam nila yung tinatanim nila, dapat safety yung mga tao. So hopefully, kung farmers ka, nakikinig ka dyan, go to organic, mag-organic ka na para maging safety kinakain mo, pati yung ibang tao. 'Di ba?
Bakit? Kasi pag talagang organic yung mga pagkain natin, sigurado hahaba buhay natin. Sigurado hindi tayo magkakasakit ng bihira lang tayo magkakasakit, di ba? So, okay ba yon? Ayan. Next is, ito yung tinatawag natin na, ano pa? Exercise. Okay? So, yung iba, sinasabi, ma'am, nag-e-exercise naman ako. Kasi naglalaba ako, naglilinis ako ng buong bahay. Di ba? So, kung gusto mong mag-exercise, hindi yung trabaho talaga. As in 30 minutes na dapat, dapat wala kang ibang ginagawa. Kung walking, 30 minutes walking ka, good for the heart yan, at saka sa mga bones natin. Di ba? Sa mga medyo bata-bata pa, pwede kayo jogging talaga, yung napapawisan kayo. Di ba? Ang exercise, importante para makapag-circulate yung dugo natin. Tama? At saka maging strong yung mga bones natin. Pansin niyo yung mga tao na hindi nag-i-exercise, yung mga bones nila talaga is anong tawag nito? Yung mga bones na sisira. Bakit? Hindi nag-i-exercise, 'di ba? At least 15 to 30 minutes a day. Every day yan. Ano ba naman yung 15 minutes to 30 para sa good health? Tama ba? Physical exercise is important for maintaining physical fitness and can contribute to maintaining a healthy weight, regulate digestive health, building and maintaining healthy bones density, music strength, joint mobility, promotion, physiological well-being, reduce surgical rest, and strengthen the immune system. Di ba? So kung gusto natin na talaga magiging healthy tayo, dapat kailangan bigyan natin yung sarili natin ng time. Di ba? Exercise ka rin pag may time. Tama ba? Ako, I love walking. I love, hindi ako nag-jogging, pero I do walking, no? Ayan. Ang sarap kaya sa pakiramdam, yung napapawisan ka, di ba? Sa park, pwede naman gawin eh. Tama? So, kailangan lang gawin nating habit. Di ba? Kasi pag naging habit natin yan, ay magkakaroon talaga tayo ng long life. Magkakaroon talaga tayo ng healthy body. No? Okay, so ayos ba yon? Grabe ba? Okay. Now ngayon, next is pag-uusapan natin itong why do we need supplement and nutrition? Di ba? Kasi ang daming tao, hindi ko naman kailangan ng food supplement. Okay pa ako wala pa akong sakit. Tama? Okay, ito yung mga reason para at least maintindihan ng bawat isa, lalo na nasa live, yung maintindihan nyo kung bakit kailangan natin ng food supplement. Yung iba kasi isa ka lang umiinom ng gamot pag may sakit na, 'di ba? So dapat wala pa yung sakit, no? Dapat nagpe-prevent ka na. For number one kasi dito is yung prevention na tinatawag natin, 'di ba? Yung iba kung kailan may sakit na, saka na magpapa-check up. Tama? Ayan. Isa po sa dahilan kung bakit kailangan natin ng food supplement, itong tinatawag natin na toxin overload. Pag ang tao nagkakasakit, isa lang ibig sabihin, toxin overload na siya. Sobrang puno na. Yung kidney mo, pag napuno ng toxin yan, hindi na yan magpa-function. Yung liver, okay? Yung pancreas mo, pag puno na yan ng toxin, puno na yan ng sugar, hindi na yan pa-function. Hindi na sila tatrabaho. Puno na nga eh. Diba? So, anong dapat gawin? Mag-cleansing ka, mag-detox ka, mag-cleansing ka, lahat ng organs mo dapat linisin. Dugo dapat nililinis yan. Organs dapat nililinis yan. Tama? Araw-araw naman tayo naliligo. Tama? So malinis tayo sa labas. Ang tanong, kailan ka ba huling naglinis sa loob ng katawan mo? Diba? Parang nakalimutan ko na eh. Tama ba? So yung iba, wala nang times, diba? Pero nung nagkasakit, doon pa na-realize nila na importante pala. Another reason, aside sa toxin overload, another reason natin is ito yung tinatawag natin na, ano ba yan? Okay. Weak immune system. Yung mga tao na weak immune system, sila yung mga tao, pag may virus, madali ka agad madapuan. Bakit? Napaka-weak ng immune system eh. Di ba? Naambunan lang, tama? Wala na. Sipon ka agad, di ba? Tapos, ang maganda niyan, pag malakas ang immune system mo, di ba, sigurado na hindi ka kaagad ma-virusan.
Nutritional deficiencies. Ang daming tao right now, no, na malnutrition. Yung iba, ang daming bata ngayon, malnutrition, tama? Kasi sobrang busy na ng nanay. Kung ano ang pinapakain sa bata, noodles, dilata. Kaya nagkakasakit. No wonder why nagkakasakit yung mga bata. Tama? Nutritional deficiency, di ba? Trapped in mental, emotional stress and financial stress. Ito yung masaklap. Di ba? Sa sobrang na-trap sa mental, alam mo yon, yung mind natin, yan very, tawag nito, napaka-sensitive. Bakit? Kasi nai-stress po yan, di ba? Lalo na pag hindi ka marunong mag-balance, magbalanse. Tama? Mag-isip ng maayos. Tapos yung iba naman, sobrang emotional stress. Kaya nagkakasakit. Bakit? Hindi dinidisiplina ang sarili. Tama? Ang pinakamalupit dyan, yung tinatawag natin na financial crisis. Bakit? Alam mo yung pag financial crisis ka, wala kang pera, kahit hindi ka high blood, ma-high blood ka eh. Tama ba o tama? Kakain ka na, di ba? Tapos prito, di ba? Sa umaga prito, sa tanghali prito, sa gabi prito pa rin. Kinabukasan, ganun pa. Paulit-pulit. Kaya maraming high blood sa atin na Pilipino. Bakit? Puro oily yung pagkain. Chicken. Ano ba madali ano ngayon sa pagkain? Chicken. Tama? Madali lang mabili, di ba? Kundi chicken, karne, di ba? So, kaya no wonder why, bakit marami nagkakasakit ng diabetes? Bakit marami nagkakasakit ng high blood? Di ba? 20 anyos may diabetic na. 'Di ba? Panay kasi ice, alam mo 'yun, milk tea, 'di ba? Panay milk tea, tama? So ang point ko, 'di ba? Sobrang alam mo 'yun, sobrang daming mga pagkain na hindi maganda na alam natin nakakasira, 'di ba? Stop natin soft drinks, 'di ba? Ganun. Healthy body program. Ito yung healthy body program natin. 1 to 3 months, at least magki-cleansing program ka. 3 months talaga, iinom ka ng food supplement. Tama, wag nating hintayin na, saka ka na mag-inom kung may sakit ka na. Malala na yun, di ba? Wag nating hintayin yun. Disiplina ang kailangan para maging healthy ang tao. 1 to 3 months cleansing program. Di ba? Dito yan sa atin. Pag nagpa-check up po kayo, lalo sa ating cyto scan, 1 to 3 months talaga yung program yan. Di ba? Subukan mo 1 month muna focus. After that, extend 2 months, 2 to 3 months. 4 to 6 months, repair program. Hindi ka naman po pwede magre-repair ng organ, ng cell, ng tissue, kung hindi ka dumaan sa cleansing program. Tama? So, kailangan talaga yan. Okay, anong next? Ito yung tinatawag natin na over-tuning program. Ito na yung magmi-maintain na tayo, di ba? Konti na lang. Dati 3 capsule ka, pagdating sa ganito, 7 months to 12 months, isa-isa na lang. Tapos, alam mo yun, dito mo mamamalayan, yung diabetic mo, nawawala na, nanonormal na yung sugar mo. Bakit? Yung pancreas mo malinis na, nagtatrabaho na, nagpa-function na, yung liver mo malinis, wala nang fatty liver. Yung lungs mo malinis na. 'Di ba? Kasi dumaan ka sa cleansing, after ng cleansing, nagre-repair. Guys, ang cell natin, nagre-repair ng kusa. Mamamatay ang cell, tama? Pero merong mga new cell, kaya nare-repair yung mga tissues natin. 'Di ba? So, okay ba? Grabe ba? 'Di ba? So, wala naman tao na nangarap magkasakit, tama? Dapat, kung wala ka pang sakit ngayon, i-maintain mo na hindi ka magkakasakit. Kung may sakit ka ngayon, dapat gawin mo lahat para mawala yung sakit mo. Okay? So, ito, advice ko sa mga, syempre, nagtitake ng mga food supplement natin. General advice. Importante po ito. During and after the course of consuming One Nature food supplement products, some might feel uncomfortable and may show sign of symptoms, which includes diarrhea, diba? Runny nose, hunger, mild aches and pain. Kung saan yung masakit sa katawan mo, doon ang nire-repair, doon ang inaayos. Okay? This is regarded as the healing process.
Lahat ng food supplement may mga healing process yan. Bakit? Kasi kung walang healing process, ibig sabihin hindi effective yung produkto. Diba? That occurs as the body responds to the cleaning of accumulated waste, and it should not be a cause for alarm. The symptoms are part of elimination and cleansing process will disappear in a matter of 3 days to 1 week. Diba? So, yung iba sumasakit ang ulo, yung iba nasusuka, nagtatae. Nakakalungkot lang isipin, yung iba kasi hindi maintindihan. That is why, ito yung ini-inform namin sa lahat ng magtitake ng food supplement natin sa One Nature. Meron po talagang tinatawag natin na healing process, no? Ako talaga sinasabi ko, okay lang ba sa'yo na iihi ka na marami? Okay lang ba na dudubi ka ng 3 beses? Kasi mag-cleansing tayo eh. Magugulat ka nga eh, saan ba to galing dumi na to? Kasi yung mga dumi na yan, hindi naman yan siya lalabas sa katawan mo kung hindi ka mag-cleansing, kung hindi ka magba-blood cleansing, hindi ka mag-organ cleansing, di ba? Hindi yan siya. Bakit nakalabas yan sa katawan? Kasi mayroon kang iniinom na nagtatrabaho sa loob. Okay ba tayo doon? Ayos ba? So, normal lang po yan. No? Nasasakit yung ulo mo, sasakit tiyan mo, di ba? Kasi yung part na yan, kung may masakit, dyan yung part na may problema. Okay ba tayo doon? Diba? Dapat tuloy tapusin talaga yung 1 month to 3 months na cleansing process. Okay? So, next is, ito yung gusto ko ipakita sa inyo yung ating mga products, diba? Kasi sobrang ganda ng mga products meron tayo. Okay? So, ayan. Yun. Diba? So, alam mo yun, ang ganda sa atin dito, dumadami yung mga products natin. Meron tayong, di ba, organic fertilizer. Ngayon, meron na tayong organic rice. Darating ang time, meron na tayong mga organic fruits and vegetables. Wow, grabe na talaga. As in talaga, yung ano natin dito, yung mission natin dito, talagang save life talaga sa mga tao at saka yung ma-extend ang buhay natin. Bakit? Kasi sa palengke, wala namang life extension eh. Tama? Hindi ka pwedeng magbili ng, Dok, pwede ba extension ng ano, Dok? Dagdagan mo uli ako, 5 years. Walang ganun eh. Tama? So, ang point dito, gusto mo hahaba buhay mo, dapat, disiplina lang talaga sa pagkain. Okay, disiplina kung gusto mo maging healthy, kailangan gawin mo yung 5. Diba? Okay? Next, ito yung mga products na meron tayo talaga, mga best-selling natin, no? Meron tayong coffee, okay? Yung coffee natin, hindi basta-basta yan, no? Talagang pang-cleansing po talaga yan sa ating, as in digestive talaga, tapos pampalakas pa, di ba? And yung ating postbiotic talaga na sobrang ganda, ay nako. And may good news po tayo. Abang-abangan nyo. Bakit? Kasi darating ang time, yung mga products na meron tayo, talagang iba na, no? Nadadagdagan uli, di ba? Meron tayong Pre-Biomax coffee na sobrang ganda. Corn coffee siya. Tapos, eto, isa sa mga products natin, itong postbiotic na talagang tayo lang yung nagpupush ng ganyan, no? So, abangan nyo, may marami pa tayong products, no? Yung mga products natin, sobrang dami na mga tao na may sakit, like mga cancer pa yan, diabetic pa yan, pero nalampasan nila lahat ng mga mga ganyang sakit. Kasi ang sakit dapat hindi bini-baby. Tama? Dapat nilalabanan, dapat umiinom ka ng mga produkto para mawawala yung sakit mo. Huwag kang papayag na may maintenance ka. 3 years na, 5 years na, may maintenance ka pa rin. Gawa ka ng paraan, gawa tayo ng paraan, alamin natin kung paano ba matanggal yung maintenance na yan. Diba? Maglinis tayo ng mga organs natin. Okay ba yon? Okay, next, please. Diba? So, paki-comment nga dyan sa live. Kung nandyan pa kayo, paki-comment naman ng postbiotic. Diba? So, yung mga organs natin, sa totoo lang, importante po yan. Dapat alagaan natin. Tama? And the good thing is that yung mga products na meron tayo right now is talagang
talagang very effective, no? Proven and tested talaga yan. Ay lahat ng organs na meron tayo, kasama yan, no? Malilinis talaga, 'di ba? So, ang sakit, dapat alam natin, no? Lahat ng sakit na malala, lahat ng sakit na malala, pag malala, diabetic, pag malala, cancer, 'di ba? Lahat ng sakit pag malala ang tawag niyan cancer. Pag malala na cancer lang tatawag niyan. Kaya kailangan alam natin, no, ang cancer sa totoo lang, nowadays hindi na po siya sakit. Nowadays is business na po siya. No, ibig sabihin, sabi nga nila, ang cancer is sakit para sa mayayaman, 'di ba? Ang mamahirap tinatamaan din. Tama? So, ang point is that, wag nating hintayin na lalala yung mga sakit na meron tayo. 'Di ba? Kailangan, prevention. Prevention tayo, guys. Prevention is better than cure. Tama? At pag ikaw ay nakapag-prevent sa katawan mo, maiiwasan mong gumastos ng malaki. Tama? Okay? So, ayos ba? Okay, so marami ba kayo natutunan? So hopefully marami kayong natutunan. And meron akong isang slide pa about sa set ng ating ayan, lumabas na. Best combo set ng ating One Nature, no? And liver, digestive, ay ganda niyan. Tapos may postbiotic pa, ginagamit ko yan, sobrang ganda. Nalilinis ang liver mo, digestive mo, nalilinis. Yung digestive natin, pag hindi yan nalilinisan, sa totoo lang, ang delikado sa colon cancer. Diba? Kaya kailangan talaga, dapat lahat naglilinis ng digestive, tapos umiinom ng liver, no? Liver cleanser natin. At saka yung postbiotic. Okay, so ayos ba? 'Di ba? So, yan. Okay, so eto guys, ito yung mga slide natin, no. Lahat ng yung iba sinasabi, maganda ba yung produkto niyo, ma'am? 'Di ba? O naman. Ito magandang itanong nyo. Kasi yung iba sinasabi, may check-up ba kayo? Kasi paano natin malalaman maganda produkto nyo kung walang check-up? Paano natin malalaman anong magandang produkto para sa akin kung wala naman check-up? Good news po sa One Nature, meron tayong cyto scanning. No? It's a digital, no? Hawakan mo lang yung ating scanner ng cyto. Pag nahawakan mo yan, babasahin, no? Mga 7 to 10 minutes, no? Babasahin ngayon. I-scan lahat ng organ natin. Tapos, ipapakita yung result on the spot. Okay? Kung okay pa ba yung liver natin, yung ano natin, yung kidney natin, 'di ba? Yung lungs natin, 'di ba? Kasi may range doon, 'di ba? Doon makikita kung yung sakit mo is chronic na ba, alarming, or okay pa, 'di ba? So, at least pag medyo alarming or chronic na, kailangan 'yun ang focus natin, bigyan ng attention. Tama? Para ma-improve natin yung organ na meron tayo. Kasi ang organ nag-i-improve yan. Ang organ naglilinis din. Kaso lang, problema, paano siya maglilinis kung wala namang maglilinis sa kanya? Kaya that is why food supplement is very important na inumin natin kung ano man yung nire-recommend ng ating mga medical team, inumin talaga natin. Kasi wala namang pwedeng mag-benefits nun eh. Kundi tayo din, ikaw din. Tama ba ako or tama? Diba? Paki-comment naman dyan sa ating live. Diba? So, cyto scanning. So, right now, tayo lang, no? One Nature lang meron cyto scanning. Ang cyto po natin is FDA approved. So, it's 100% accurate. No? Doon natin, alam mo yung, malaman mo na okay pa ba yung mga organ mo. Malaman mo na naghihingalo na pala kidney mo. Humihingi na pala ng saklolo yung liver mo, hindi mo alam. Paano mo malaman? Hindi ka nga nagpa-cyto eh. Magkano babayad ng cyto? 5,000, 7,500 nga sa US eh. 'Di ba? Kasi galing sa US yung machine natin. Sa ibang clinic sa US, 5,000. Eh sa atin sobrang mura eh. Kaya sabi ko parang sobrang mura, parang lugi naman tayo nito, Doc. 'Di ba? Bakit? Kasi sa totoo lang, sa atin 350 lang, no? Pero for sure, alam,
Para sa akin, kahit pa 1,000 yan eh, kahit pa 500 yan, ang importante, magkaroon ka ng overall general check-up. Ma-check mo man yung liver mo, yung kidney mo na naghihingalo na naghumihingi na ng saklolo. Tama? Bakit? Stress na masyado, kidney. Diba? Bakit? Soft drinks, junk foods. Ito pa malupit. Pati emotion, nagsasabi. Kaya di mo sabihin sa amin, ma-detect doon, bakit ang lungkot-lungkot mo? Bakit sino ba yung kaaway mo? Bakit di mo kayang patawarin? Kasi lumalabas hate. 'Di ba? So yung liver mo ngayon nai-stress. Dahil sa tindi ng emotion mo. 'Di ba? So ngayon, free consultation pa. 'Di ba? Grabe talaga. Ang gawin mo na lang, magpa-schedule ka, pa-check ka, 'di ba? Ang tanong, nakapag-saito na ba lahat? 'Di ba? Buong family dapat ipapasaito mo, buong family mo para alam mo kung sino sa kanila merong health problem, no? Merong organ na merong problema na matagal na. Yun yung tinatawag natin na chronic problem, 'di ba? At least masolusyonan, at least mabigyan ng pansin, tama ba? Okay, so grabe. Magpa-schedule ka ng cyto scan, no? Today magpa-schedule ka, 'di ba? Okay, so grabe talaga no. Monday may cyto scanning kami ng Malabog. Monday, Tuesday nag-schedule kami, 2 araw po 'yon. Tapos Wednesday, sa Saloy naman kami ng cyto. So ngayon lang kami medyo nakapagpahinga, nakapag-training sa grupo, 'di ba? Tapos bukas meron naman schedule. Saturday nasa Davao kami, morning meron ako magsa-cyto ako doon sa office. Meron ako mga client, ang kulit eh, ma'am, kailan ka ba magpa-schedule ng cyto? Di ba? So, sa Davao, morning po ako dyan, habang meron kami mga kakausapin. Okay? So, grabe ba? Okay, ulitin ko, pag meron kayong mga kamag-anak na may sakit, please lang, i-invite nyo for cyto scan. Huwag kayong matakot. Yung iba natatakot, baka malaman daw yung problema. Gusto nila yata yung problema nila lalala. Pagdating sa doktor, pagdating ng panahon, sabi ng doktor, "Oh, bakit ngayon ka lang nag-ospital? Malala na sakit mo." Tama? Kaya pag malala na ang sakit, dalawa lang pwedeng gawin ng doktor. Operasyon or pababayaan ka. Tama ba? So, lahat tayo, 'di ba? Kung kumita man tayo ng malaki or maging successful tayo, dapat at least nagiging healthy din tayo. Kaya partner po yan. Yung health at saka wealth, partner po yan. Hindi po yan siya pwede magkahiwalay. Okay ba tayo doon? Di ba? Sobrang dami na natin ng mga testimony, di ba? Kanina nga mayroong nag-testimony, di ba? So, wag nating hintayin na magkaroon ka ng sakit na malala tapos ikaw yung magte-testimony, di ba? Guys, always remember, prevention is better than cure. Bakit? Kasi for prevention, konti pa lang magastos mo, pero pag for cure ka na, kasi may sakit ka na, like high blood, di ba? Diabetic, tama? So, wag natin hintayin na magkaroon ng complicated. Tama? Kasi yung synthetic na ininom natin na drugs, marami yang nasisira. Di ba? Okay, so life is short. Bakit? Bakit life is short? From 0 to 20, wala kang ibang ginagawa. Wala tayong ibang ginagawa kundi aral. Study yan, study. After mag-graduate, anong gagawin? Work. Diba? From 20 to 60, mag-work ka. Diba? That's how, imagine mo kung ilang years yan, no? It's almost 40 years magtatrabaho ka. Tapos pag-retire mo, mostly yung mga nagre-retire, lahat may sakit. Tapos yung kanilang alam mo yun, retirement nila na pension, para saan? Maintenance, medisina, maintenance. Kung kailan ka nagtrabaho ng todo, pagdating ng may edad ka na, tumanda ka na, nagkakasakit ka na, tapos huwag kayong papayag na yung pension or yung income nyo, mauubos lahat, no? Dahil sa may sakit tayo. 'Di ba? Para hindi tayo magkakasakit, better, kailangan disiplina at saka magpapacheck talaga. 'Di ba? So guys, lahat naman tao mamamatay. Tama ba? Meron ba ditong hindi namamatay? Di ba?
Halos lahat ng tao. Pero sana pag mamatay man tayo, di ba? Mas masarap pa rin yung mamatay tayo dahil sa katandaan, hindi yung dahil sa may sakit ka. Yung iba, alam mo yon, nasa ano ng kamatayan, pero grabe, yung mukha talaga, grabe ka stress kasi alam mo yung sakit na nararamdaman is grabe po talaga. Di ba? So, guys, simple lang. Yung buhay na meron tayo, yung itong katawan na meron tayo, alagaan natin, di ba? Yung family na meron tayo, alagaan din natin. And the good thing is that siwa nature, hindi ka lang tuturuan paano maging healthy, but also magiging wealthy. Bakit? Kasi dito po meron tayong opportunity paano kumita using the system. Now, good. Ito yung advice ko po sa mga na-SITO, tapos uminom ng food supplement, gumanda pakiramdam, nawala yung mga sakit, I suggest, simple lang. Ang suggest ko po is, please lang, yung mga kamag-anak nyo, kapitbahay nyo na may sakit, please i-share nyo, di ba? Kung ano yung experience nyo during the SITO and during sa pag-inom nyo ng food supplement, di ba? At saka paano gumanda yung katawan mo, paano ka nagiging healthy, di ba? So, the last slide is always remember your health is not ano yan, yung health na meron tayo ay hindi po yan expense, it's an investment. Tama? So, ako talaga, pag food supplement, di ko yan tinitipid talaga. Talagang umiinom ako. Ako, liver, iniinom ko 2 sa umaga, 2 sa gabi. Postbiotic, 2 sa umaga, 2 sa gabi. Digestive, 2 sa gabi. Diba? Paano ka, alam mo yun, paano ka mai-stress? Tama? Kung food supplement pa lang, na ginagamit mo talaga, diba? Sabi ko, kung ito naman yung mga food supplement, kailangan natin pampahaba ng buhay at para ma-prevent tayo na hindi magkasakit, why not di tayo iinom? Tama? Kaya nga tayo nagtatrabaho, kaya nga tayo nagtutodo talaga. Siyempre, para kumita ng malaki, tapos kumita ng malaki, invest your health. Paki-type nga dyan sa live, kapatid, kaibigan, paki-type nga dyan, invest your health. Tama? Ayan, your health is an investment, not an expense. So, investment po yung ginagawa natin araw-araw, yung pag-inom ng food supplement, investment po yan. Okay? So, grabe ba? Ayos ba? Okay, so, wala lang. Sobrang bilis lang, tama? Sobrang bilis ng ating moments. Diba? Sa mga gusto ng testimony, sobrang dami na po natin ng testimony and I hope, no? Okay, sa mga nandito right now sa live, no, sa ang sulok ka man ng mundo, I'm sure may mga taga-ibang bansa na nanonood today. Okay, so thank you so much. And hopefully, naka-learn po tayo and gamitin natin yung learning natin para mag-improve yung health ng bawat isa at saka yung family natin. And pag nagiging healthy ka, be the channel of blessing. Huwag kang papay ikaw lang healthy. Dapat buong family, kapitbahay, kamag-anak. Okay, so guys, with that, no, thank you so much. Stay blessed po and have a good day. Thank you.